Ngayon, tignan niyo po dito sa isa pang ano na ito, makikita niyo dito yung kanyang Chinese accent talaga. Ah, lumabas talaga yung kanyang pagiging Chinese dito po sa kanyang sinabi na ito. Okay. At dito po sa chicken farm natin, makikita nyo po ngayon medyo konti na lang yung eggs na dito sa tray kasi medyo kahapon na po. Pag umaga po, mas punong-puno po sila. Meron po tayo dito 130,000 heads po na chicken. Ang kulay ng itlog nila puti. Nag-iisip nga ako kung pwedeng gawing pink eh. Alam niyo po ba, bawat 100 perasong manok, nagkakaroon po tayo ng laying rate po ng mga nasa 85%. So, bawat 100 po na manok, kada meron po tayong 85 pieces po na itlog. Ito po sila. Kumain po tayo ng maraming itlog, kasi ang itlog po masustansya po talaga. Kita nyo, yung Chinese accent na yung pagsasalita niya rito eh. At Chinese na siya rito. Hindi na Tagalog. Iba yung accent niya, hindi Tarlakenyo, hindi accent ng Kapampangan. O Chinese accent, diba? Pakinggan pa natin, ha? Kaya tamahan po yung baboy natin, kaya pagpasensya nyo na po, hindi po tayo makakarating sa piggery. Dito naman po tayo sa chicken farm po natin. Routine ko rin po na iniikutan po yung mga piggery natin, kasi kahit na po tayo inaalalayan din po, gusto ko rin po, nakatutok pa rin po tayo sa negosyo natin. Dito po sa chicken farm natin, makikita nyo po ngayon, medyo konti na lang yung eggs na dito sa tray, kasi medyo kahapon na po, pag umaga po, mas punong-puno po sila. Meron po tayo dito. Kita nyo ha, yung Chinese accent ng isang kita nyo si Mr. Shuli. Diba, ganyan ang accent. Yung sino nanonood dito ng Batang Quiapo, meron doong 2 incheck, si Anggong, tapos yung tauhan niya, yung sa Red Phoenix, yung nakalimutan ko, yung komedyante yun eh, magaling magbaraha, magaling mag-magician sa baraha. Ganto kanya salita. Kapag siya salita, ganto. Kapag siya paliwanag, ganto. Diba tayo, pag tayo nagsalita, dire-diretso na meron tayong yung mga ganito ginagawa niyan eh. Ganon tayo. Eto, ang salita niya, ganito gawa niyan. Parang nag-shortcut sa pagsasalita. Diba kaya, eto, nako, Alice Go, galingan mo pagsisinungaling siguro sa Nay Teresita Tan, yun nga po eh, paano nakalusot yung mayor? Maraming pera. Basta may pera ka, Nay. Lalo na kung pinupondohan ka ng China. Biruin mo yung Pogo Hub sa likod ng Bamban City Hall sa Tarlac. Ayan lang, kunwari, etong bahay ko yung City Hall ng Bamban Tarlac. Nasa likuran ko lang yung Pogo Hub. Hindi ba ako magtataka nun? Teka, ba't ganito kalalaki mga building na inaano nito? Mga building na pinapagawa nito, ba't ganito kalalaki? O bakit may tunnel? Ba't gumagawa pa sila ng tunnel? Ba't napakaraming dito, Chinese? Tapos nagagamit pa daw po ng yan. Nagagamit pa daw po yan sa mga panghahak sa ating mga government offices. Diba kaya, teka? Bakit lumabas yung kanyang rito yung kanyang Chinese accent? Una, ang sabi niya, yun daw tuyo, hindi maalat. Tapos ngayon, lumabas naman yung kanyang Chinese accent na yung kanyang pagsasalita ay parang tumigas na yung dila niya. Eto, ulitin natin. Thank you. See you later. Ito naman po tayo ngayon sa chicken farm natin. Pagpasensya nyo na po, hindi ko po kayo pwedeng dalhin doon sa pig farm, doon sa Bobby. Pig farm, ayan Hindi ko kayo pwedeng dalhin doon sa pig farm. Pig farm, sabi niya.
Ito naman po tayo ngayon sa chicken farm natin. Pagpasensya nyo na po, hindi ko po kayo pwedeng dalhin doon sa pig farm, doon sa Bobby. Pig Kasi farm? po tayo. Pig farm? Parang parang nare-realize natin ngayon, teka, may pagka-inchik nga talaga to. Pig farm? Ang mga kamag-anak, kasi ito dapat, sana inimbitahan ni Senator Risa Ontiveros, yung mga kamag-anak nito, doon sa Bambantarlak. Kapag meron talagang inchik tong kamag-anak, diba, parang, okay, may kamag-anak na incheck, diba? Pero kung yung nanay tatay niya hindi naman incheck, Tagalog, paano sila nagkaanak ng ganitong anak na incheck ang accent? Pig farm. Tapos kung magsalita, ganito kasi yan. Hindi yan basta-basta nagagawa. Kapag ikaw incheck, medyo mahirap ka magsalita dire-diretso. Diba? Ganun yung naririnig natin sa kanya kanina eh. Yung threat na baka mamaya tamaan po yung baboy natin, kaya pagpasensya nyo na po, hindi po tayo makakarating sa piggery. Dito naman po tayo sa chicken farm po natin. Routine ko rin po na iniikutan po yung mga piggery natin kasi kahit na po tayo inaalalayan din po at gusto ko rin po nakatutok pa rin po tayo sa negosyo natin. At dito po sa chicken farm natin, makikita nyo po ngayon medyo konti na lang yung eggs na dito sa tray kasi medyo pahapon na po. Pag umaga po, mas punong-puno po sila. Meron po tayo dito 130,000 heads po na chicken. Ang kulay ng itlog nila puti. Nag-iisip nga ako kung pwedeng gawing pink eh. Alam niyo po ba, bawat 100 perasong manok, nagkakaroon po tayo ng laying rate po ng mga nasa 85%. So, 85%. Diba matigas yung dila niya? 85%. Oh. May halong Chinese tone talaga eh. Yung kanyang pagsasalita. Sana rin yung kanyang tinatawag na Teacher Rubilin, ilabas niya sa Senado. Yari sila dyan. Diba yari sila dyan kapag nagka-bookingan na ito ay isang malaking conspiracy, nakipagkunayban sa mga ilang Pilipino sa China para maipasok ang isang Alice Go sa gobyerno. Nako, delikado. Paano kung naging senador pa yan? O, maging vice president pa yan? Kasi charming siya, nakita nyo naman, may tsura. Diba, parang inano yung itsura na maging charming, magiliw, malapit sa mga Pilipino kuno. Tapos, pinasok ng politiko, napaka-effective po nun, di ba? Ang mga ibang botante tumitingin sa muka. Kung sino yung gwapo, kung sino yung maganda, kung sino yung artista, kung sino yung kumbaga model, sa nakita nilang gwapo, ay boto natin yan ang gwapo. Ay boto natin yan ang ganda. Diba ganun eh. Nako. Malaking issue talaga to. Talagang napasok nga yata tayo ng Chinese spy dito po sa Pilipinas. Kasi ang gusto ko ring malaman nila dyan, kung dyan sa investigasyon nila, bukod sa scamming, ay meron ba silang nakita dyan sa mga computer dyan, sa mga device dyan, sa mga gadget dyan, na kayang maka-infiltrate sa mga government offices website. Yan sana malaman natin. Diba? Ewan natin kung bakit ganun. Ano? Parang magpa-family reveal kaya ito si Mayora? Family reveal. Sana naman may family reveal, di ba? Para malaman naman namin kung sino ba talaga mga kamag-anak mo dyan. Wala tayong nakikita rin na nagtatanggol sa kanyang kamag-anak niya. Walang kamag-anak.
Bayang Magili. Lupang Hinirang kaya kumakanta to, Lupang Hinirang. Diba? Panatang Makabayan. Lupang Hinirang, kabisado ko. Pero yung Panatang Makabayan, kabisado ko ba yung Panatang Makabayan? Panatang Makabayan. Nakalimutan ko na, hindi ko na alam. Pero yung Lupang Hinirang, kabisado ko pa yan. Election time ang vlog na yan. Yes, Kuya Gardo Zap. Diba kaya parang teka, baka mamaya talagang spy to ng China. Kung totoo po yung conspiracy theory ko, pinraining sa China ng mga Chinese na marunong magtagalog. Pinraining, pinalaki ng mga Chinese trainer or ng Pilipino. Tapos nung 16 years old na, dinala rito sa Pilipinas. Kaya nung nag-birthday siya ng 17, saka lang pinarehistro ang kanyang birth certificate. Pinagnegosyo ng China dito para magmukha talagang Pilipinong-Pilipino. At eventually, nakipag-coordinate sa mga politiko ng Tarlac. Dahil nga po, sabi ko nga po sa inyo, yung New Clark City dyan sa Tarlac ay adjacent sa Bamban. So baka ito ay tinanim nila dyan sa Tarlac para maging spy nila doon sa gagawin sanang New Clark City kung natuloy yung plano na ilipat ang mga government offices doon sa Tarlac. Kung ano man